Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa pagkataranta at pag-aalala po ng lahat sa kaligtasan po ni Junita Princess. At ano itong nabalitaan natin na maging ang security, nataranta at napasigaw din po sa pangyayari kanina. May katotohanan nga kaya ito? Mamaya tatalakayin natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Annalyn Hiccup, sabi niya po dito, "Gandang tanghali Dries, basta ako happy sa kanila, wala na akong pake sa mga blind item sa mga faking balita. Kimpaw forever, hindi na nagsaway ang fake girlfriend na yan. Sabi nga ni Kim, si Paolo ay naging nasa loob ng bahay. Kimpaw forever." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Annalyn Hiccup. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi, no? Wala na po tayong pakialam sa mga naglalabasang mga pa-blind item na yan na inuugnay ng pilit kay Kim and syempre kay Paolo. Kasi tayo po yung team panatag na, 'di ba? Kung bagay kampante na po tayo sa sitwasyon at lagay ng relationship ni Kim and Paolo na talagang 100% sila po talaga mga kakimpaw ang magkakatuluyan sa huli. Kaya ano't ano man ang palabasan ng mga bashers na yan na inuugnay sa kanila, deadma. Kasi mas kilala po natin si Kim and si Paolo kumpara sa mga bashers. Ang mapapaniwala lang po ng mga bashers at mga mapanira po at ang pakay ay i-demolish, no? Or demolition job para kay Kim and Paolo. Yung mga baguhan pong mga supporters ni Kim and Paolo, yun po yung mga wala pong kaalam-alam pa, yun po yung madaling mapaniwala. Pero tayong mga matatagal na po nakasuporta kay Kim and Paul at nakaabang lagi sa kanilang mga ganap, hindi na po tayo mapapaniwala pa ng mga nagkalat na balita dito po sa mundo ng social media. Team panatag tayo lagi, 'di ba? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa ganap kay Junita Princess na wala pong kapaguran, ang babaeng wala pong pahinga. So kanina nagkaroon po siya ng ganap MediaCon para po yan sa kanyang ini-endorsong brand na World Remit. Sabi nga dito, happening the MediaCon for Kim Chu X World Remit. Kim Chu is the official brand ambassador of World Remit, a digital global payments and international money transfer. So sa media ko na to mga kakimpaw, pinopromote po nila dito yung bahay mo, panalo mo, i-world remit mo, seasonal promo raffle. May paparapol po pala itong world remit kaya nagkaroon ng MediaCon. So ang lakas talaga ng purchasing power ni Junita Princess, no? Talagang mabenta po siya sa masa. Kaya naman malaki ang tiwala po sa kanya ng World Remit. Sabi nga dito mga kakimpa, we had a brand intrusion during pandemic and we noticed that people started using World Remit because of Kim. O di ba mga kakimpaw? Taray ni Ate Kim Chu, no? May purchasing power talaga. Malakas talaga siya sa masa at yan ay totoo talaga mga kakimpaw. Talagang sinusuportahan yung bawat endorsement. Yun yung pinagpapasalamat ni Kim sa mga supporters niya kasi talagang hindi po nang iiwan bawat project, bawat endorsement, yun talaga yung binibili at sinusuportahan ng mga Kimpaw fans. Kaya congratulations, Junita Princess, at sana'y matagal pang pagsamahan ninyo nitong World Remit dahil ikaw ang talagang nagpa-boom ng kanilang sale, 'di ba? Samantalang, pag-usapan naman natin ang isa pang kaganapan kay Junita Princess dito po sa MediaCon. So nakita nga natin yung pagpasok pa lang ni Junita Princess dito po mga kakimbaw sa venue.
ng MediaCon. Grabe, pinagkaguluhan po agad siya ng mga media, mga supporters, mga tao. Talagang nilapitan agad siya, mga kakimpaw. May ilang mga nagpakuha po ng picture, di ba? So, since alam naman natin mga kakimpaw na dapat nag-iingat si Kim, di ba mga kakimpaw? Ang dami niyang security guard, ang dami niyang mga alalay, ganyan. And meron pa nga pong guard na sumigaw doon kasi may makulit talaga nagpapapicture mga kakimpaw eh. Talagang todo lapit kay Chinita Princess. Pero si Kim Chu talagang alam nating mapagbigay po yan. Bawat may lumalapit, sige, papicture, papicture. Hindi po siya yung tumatanggi talaga mga kakimpaw. Kasi minsan nga lang yun mangyari. Pero naiintindihan ko naman po, yung mga guard ni Chinita Princess, mga kakimpaw, nag-aalala lamang sila sa posibleng mangyari. Alam naman natin, 'di ba, may banta po ang buhay nitong si Chinita Princess. Kaya talagang pinadagdagan po ni Paulo yung bodyguard ni Chinita Princess bawat lalabas po siya ng public places, mga kakimpaw. Katulad kanina na talaga namang nataranta po ang lahat talaga mga kakimpaw, no? Nataranta ang guard. Ganyan na lamang po nila ingatan si Kim mga kakimpaw dahil yan po ang instruction ni Paula Avellino na ingatang mabuti at guardianan maigi si Chinita Princess lalo na sa public places. At kudo sa mga guard na talaga namang ginagawa po nila yung kanilang trabaho, mga kakimpaw. Kaya wag pong may inis yung ilang mga supporters sa mga guard, ginagawa lang po nila yung trabaho nila para maprotektahan po si Chinita Princess. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ng mga balita, di ba? Nagkalat pong mga banta sa buhay ni Chinita Princess. Mainam na po yung nag-iingat kaysa po makampante tayo, 'di ba? Kasi iisa lang po ang buhay. Dapat natin niyang ingatan, 'di ba, mga kakimpaw? At tama lamang po ang ginagawa ng mga guard at ginagawa po ni Kim and Paulo para po makaiwas sa ganitong iskandalo or kaguluhan sa mga public places. Hindi naman po pwedeng hindi lalabas si Kim kasi ang dami niya pong brand na hawak, 'di ba? Ang brand na 'to ay umaasa po kay Kim Chu at malaki po ang tiwala ng brand na 'to kay Kim kasi during pandemic talagang dahil kay Kim marami po talagang tumangkilik sa kanilang brand. Ang dami po mga OFW na ito yung ginagamit para po makapagpadala dito po sa Pilipinas, 'di ba mga kakimpaw? Kaya thankful din po tayo sa World Remit dahil nakita po nila yung purchasing power ni Chinita Princess na malakas po talaga ito sa masa o may kamahalan ang kumuha ng isang kimchi bilang endorser ng brand. Pero worth it naman kasi re-return din agad eh. Kasi sikat si Kim Chu, malakas ang purchasing power. Kaya naman bawi din po agad, ROI mga kakimpaw, bawi po agad yung inilabas mong pera kay Chinita Princess. So ganun lang yon. Kaya naman congratulations kay Chinita Princess at naway mas marami pa pong brand endorsement ang makuha niya po ngayong 2026 at sa mga susunod pa pong taon. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.